Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-2 linggo ng taon at sinasabi dito na mahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung wala siya, tayo mawawalang kahulugan ang ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Walhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumayon si Jesus at na makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halikaya at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinidilhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iika-4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus, ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niya ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya ay sinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw, Simon na anak ni Juan, ang ipangangalan sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ano ang kalimitang hinahanap nating mga tao? At makikita natin, ito'y karamyaan, kayamanan, kapangyarihan. Nawanan natin masabi, dito natin makukuha ang tunay na kaligayahan. Subalit, napakalaking pagkakamali sapagkat ang karangyaan, kapangyarihan, ito ay hindi magbibigay sa atin ng walang hanggang kaligayahan at walang hanggang kaginhawahan. Si Tom ay anak ng isang mayamang mga magulang. Ibinigay sa kanya simula pa sa kanyang pagkabata ang lahat ng kanyang pangailangan. Nang lumalaki na siya at nag-aaral, binigyan siya ng isang sports car. Lahat ng damit na gusto nito ay binibigay ng mga magulang. Meron siyang malaking bank account na maaari niyang gastusin kahit anong oras niyang kailangan. Siya ay pinag-aral sa isang exclusive at mamahaling tahanan. Ang lahat ay nasa kanya na. Kaya nang makatapos ng kanyang pag-aaral, ini-expect nila na yung ugali nito na siya ay nagmamalabis sa lahat ng ibinigay sa kanya ay mababago niya. Akala ng mga magulang pagkaraan siyang graduate ng civil engineer ay matututo siyang humawak ng pera o kaya ay maging responsable sa kanyang buhay. Subalit napakalaking pagkakamali. Sapagkat lalong nalulong si Tom sa drugs, sa pag-iinom, sa marijuana, smoking, sex, lahat ng kasamaan ay halos pinasok nito. Iba't ibang mga barkada ang kanyang nakasama. Iba't iba rin mga religious groups ang kanyang sinamahan. Subalit, ito minamahal ko mga kapatid, ay 4 na taon na nakararaan. Ngayon si Tom ay kasama ng isang grupo
na naroon sa kabundukan sa isang monasteryo. Kasama siya ng grupong yon, walang drugs, walang pag-iinom, walang smoking, wala siyang pera sa kanyang bulsa. Siya ay namumuhay na simple at halos ang buong maghapon nila ay ginagawa nilang panalangin at meditation. Yung lahat ng karangyaan ng mundong ito, yung lahat ng kaligayang ibinibigay ng mundong ito, ay ipinagpalit nito sa isang simple at mapayapang pamumuhay. Minamahal ko mga kapatid, dito ay natutuhan nito kahit sa napakahirap na pamamaraan na ang kaligayang bigay ng mundong ito ay hindi magpasawalang hanggan. Ang kaginhawahan na binibigay ng mundong ito ay hindi pangmatagalan. Minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon ay ipinapakilala ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad, ang ating Panginoon, na siya ang magbibigay ng tunay na kaligayahan at kaginhawahan. Sinasabi niya na nagdaraan ng ating Panginoon, ito ang kordero ng Diyos. Ganito niya ipinapakilala ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At napakaganda yung sagutan o yung conversation ng ating Panginoon at ng mga alagad ni Juan. At dito'y makikita natin ng punong-puno ng aral para sa atin. Dito ay sinasabi ng ating Panginoon nang sumusunod sila sa Kanya. Ano ang hinahanap ninyo? Ito'y napakasimpleng tanong ng ating Panginoon sa alagad ni Juan. Subalit ito'y very challenging sapagkat ang tanong ito ay nagtatanong, ano ba ikaw? Ano ba ang hinahanap mo? Ano ba ang direksyon mo sa buhay? At yung sagot nila sa ating Panginoon, Panginoon, saan ka nakatira? Ay parang malayo doon sa tanong ng ating Panginoon. Subalit doon sa tanong nila kung saan ka nakatira, ay lalong lumalalim yung kanilang usapan. Sapagkat ang sagot ng ating Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Tignan ninyo yung kung saan ako nakatira. Tignan ninyo yung aking buhay. Tignan ninyo yung aking aral. At dahil dito, nang tinanggap ng dalawang alagad na ito ni Juan Bautista, yung paanyaya ng ating Panginoon, hali kayo at tignan, ay pumasok yung dalawang yon sa buhay ng ating Panginoon. Ang buhay ng ating Panginoon, kung papaano siya ay ipinadala ng Ama upang iligtas ang katauhan. Pumasok sila doon sa buhay na yon. Pumasok sila sa misyong iyon ng ating Panginoon. At ito nagbigay ng biyaya sa kanila upang sila ay patuloy nang sumunod sa ating Panginoon. Katunayan, pagkaraan ng experience na yon sa pagsagot nila sa ating Panginoon, ay hinanap nila yung iba nilang mga kaibigan at kasama. At sinabi nila, natagpuan namin ang Mesiyas. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda nang sabihin ng ating Panginoon na hali kayo at tignan. Ito'y paanyaya sa bawat isa sa atin na araw-araw ay inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. Tingnan natin yung kanyang buhay. Tingnan natin yung kanyang aral. Isabuhay natin ang kanyang buhay upang tayo maging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Hindi na kinakailangan na katulad ng experience nito na pagkatapos nilang sumunod ay kinakailangan sila ay manalangin ng buong maghapon. Ang kinakailangan lang ng ating Panginoon, hali kayo at tingnan. Tingnan natin ang buhay ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay ng panahon sa ating mga panalangin. Kung tayo magsisimba, na tayo ay sisimba ng mas maaga upang bago magkaroon ng misa, ay magkaroon tayo ng reflection and meditation.
doon natin makikita yung experience na yun ng buhay ng ating Panginoon. Sa bawat araw na ibinibigay sa atin, simulan natin sa pamagitan ng ating panalangin. Panalangin may meditation upang maramdaman natin yung buhay ng ating Panginoon. Kung tayo man ay magbibigay ng panahon, sa bawat pagkakataon na mayroon tayo, pumasok tayo sa simbahan. Naririyan ang ating Panginoon sa tabernakulo upang sa ganon makausap natin siya. Mabigyan natin ng panahon. At ito ang magbibigay sa atin ng tunay na experience ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, iba't ibang pagkakataon, subalit maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin upang tayo magbigay ng panahon para sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung yung panyaya ng ating Panginoon, hali kayo at tingnan, ay sasagutin natin. Makikita natin, malalaman natin ang buong honesty kung papaano tayo at bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon. Yung katanungan niya ay susunod doon, ano ang hinahanap ninyo? At yung anong hinahanap ninyo ay makikita natin lahat sa ating Panginoon. Maring masasabi natin, okay, sumunod na ako sa ating Panginoon. Nagdarasal na ako. Subalit yung katanungan, ano ang hinahanap ninyo sa buhay? Ang hinahanap ba natin sa buhay ay yung tapat 100% na ating Panginoon? Yung hinahanap ba natin sa ating buhay ay tungo sa pagsamba sa ating Panginoon? Sapagkat ang lahat ng ito ay may bibigay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami sa atin ang sumusunod sa ating Panginoon. Totoo nga na alam natin ang ating Panginoon ay siya ay nagpapagaling. Siya ay healer. Kaya kung tayo may karamdaman, doon tayo, panay ang panalangin, panay ang pagsunod sa ating Panginoon. Nagiging tapat tayo sa lahat ng ating mga ginagawa at panalangin pagdunobena sapagkat gusto natin yung pagalingin tayo ng ating Panginoon. At kung hindi natin ito matanggap, kung hindi natin ito makamtan, doon tayo muling nangihina, nawawala yung ating panalangin. Maaaring ang dahilan ng pagsunod natin ay sapagkat alam natin na ang ating Panginoon ay tagapagturo with authority, na napakaganda ng kanyang mga teachings. Kaya sinusundan natin ang ating Panginoon. Sinisikap natin na aralin yung mga salita ng ating Panginoon, sapagkat ito nagbibigay ng gabay sa atin. Subalit kung dumarating tayo ng pagkapagod, dumarating tayo ng pagkalito, tayo pa rin ay tumitigil. Maaaring sabihin natin, ang ating Panginoon ay gumagawa ng mga miracles. At tayo dahil sumusunod sa Kanya, sapagkat naghihintay tayo na makakita ng mga miracles. Pero kung hindi natin tayo makakita ng miracles sa Kanya, tayo pa rin ay nanghihina. Minamahal ko mga kapatid, palakasin natin yung pagsagot at pagsunod sa ating Panginoon. Hali kayo at tingnan ninyo. Kung sa bagay na ito ay lalakas, tatagal ang ating pakikiisa sa ating Panginoon. Doon natin malalaman ng tapat. Ano ba ang dahilan bakit ako sumusunod sa ating Panginoon? At kung malalaman natin ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon, doon lamang tayo magiging tapat na tagasunod at tagasampalataya sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sana ay katulad tayo ng sagot ni Peter. Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Kami ay naniniwala at kami ay sigurado na ikaw ang nag-iisang Diyos at Panginoon. John 6, verses 68 to 69. Minamahal ko mga kapatid, kung ito'y magagawa natin, gagampanan natin ang ating tungkuling sambahin ang ating Panginoon at umasa sa Kanya
buong pag-asa ng ating buhay, sapagkat ang lahat ng nasa atin ay nanggaling sa Kanya at wala tayong magagawa kung siya ay wala sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na kasagutan. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na karamyaan, ng tunay na kaligtasan, ang pakikiisa natin sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pinamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Siya ang magbibigay ng tunay na buhay, kaligayahan at kaligtasan. Sana patuloy tayo sumamba sa ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon na yung payapa. Salamat sa Diyos.